So, good morning guys. So ngayon ay Friday. Maghahatid po tayo ng bata. So Friday, October 17. So ihahatid ko yung anak ko sa eskwelahan niya. Tapos na rin po akong nagluto ng breakfast niya guys. Ngayon is hindi kami maglalakad kasi sobrang lamig sa labas, mahangin, tapos sobrang lamig talaga, parang may snow, although wala pa namang snow, pero sobrang lamig talaga. So, ngayon is 8:30 na ng umaga, katapos lang namin nag-almusal. So, hihintayin na po namin yung taxi, kasi nagtawag na po ako ng taxi. So, hintayin na lang namin. Papakita ko sa inyo guys, habang naghihintay po tayo ng ating sasakyan. Kasi hindi po ako nagda-drive guys. Kaya tuwing aalis kami ng anak ko, tapos wala dito yung asawa ko, nagta-taxi talaga kami. Kasi sa Pilipinas nagda-drive naman ako. Pero ewan ko, pagdating dito sa Canada guys, parang nanenervous po ako mag-drive. So ayaw ko po yung baka maatake pa ako pag nanervyos ako, ganon. So, baka hindi talaga pa ako siguro ready mag-drive dito sa Canada. So, ipapakita ko sa inyo guys yung itsura ng labas namin ngayon. So, ngayon is mahangin, malamig, wala pa namang snow. So, ito yung labas namin guys. Ito yung bintana namin from kusina. So, kung nakikita nyo guys, yan yung mga halaman ko, mga alaga kong halaman, nilagay ko dyan sa bintana. So, yan yung labas po namin sa ngayon. Ayan. Tapos, kung nakikita nyo yan sa baba, yan yung basement ng condo namin. So, yan. Basement ng condo namin. Tapos, yan yung labas namin sa ngayon. Maaraw, pero sobrang hangin at malamig. So, ayan. So, magja-jacket tayo guys kasi malamig na sa labas. And then, syempre, mag-aano po tayo. Kukunting lipstick. Lipstick lang na lipstick na ito lang guys. Yan. Yung nude na kulay. Yan lang. Lilipstick lang tayo. So, wala na tayong ayos-ayos. Lilipstick lang tayo. So, ito na po yung lipstick natin. So, ito yung ginamit ko. So, hintayin na po natin yung taxing tatawag sa akin. So, ayan yung lipstick. Yan lang. Nag-lipstick lang ako. Tapos, walang pulbos, walang foundation, walang makeup. Yan. Lipstick lang. Tama na. Sapat na. Kasi maitim kasi yung labi ko. Hindi ko alam bakit maitim yung labi ko. Siguro sa kaka-lipstick. Kasi yun lang naman po yung ginagawa ko sa mukha ko. Nagli-lipstick lang po ako. Okay na po ko nun. Wala nang iba. Wala na po ako nilalagay na iba sa mukha ko. Andiyan na po yung taxi. Ayan, taxi sa labas. You push, 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 push. So, ayan guys, hinatid ko na yung anak ko. Dito na po tayo sa bahay. So, maya, mga 2:45, susundin ko yung anak ko. Kasi ang dismissal dito sa Canada ng mga bata, sa umaga is 8:40. Yan yung first ng bell, or 8:45 ng umaga. Tapos, ang dismissal nila is 2:45 ng hapon. So, mga by 2:30, aalis na ako dito sa bahay, guys. Baka maglalakad na po ako siguro mamaya. Sundin natin yung anak ko. So, ngayon, nandito na ako sa bahay. Naisipan ko na lang gumawa ng vlog, mga 10 minutes. Pag-uusapan natin, guys, yung birthright citizenship. Guys, pabor ba kayo doon sa birthright citizenship na tatanggalin nila? Kasi 'di ba mayroong announce yung birthright citizenship, yung mga bata na pinanganak dito sa Canada, although you're temporary resident, hindi pa PR, tourist visa, work permit, study permit,
tapos nanganak kayo dito sa Canada, before, nung wala pa yung birthright citizenship na tinanggal, kung temporary visa pa lang kayo dito sa Canada, pag nanganak kayo dito sa Canada, automatic citizen, Canada citizen na yung anak nyo. Pero sa ngayon, tinanggal na yung citizenship ng bata pag pinanganak dito. Pwedeng magiging citizen yung anak nyo kung isa sa inyong mag-asawa ay permanent resident. Pero kung kayong mag-asawa ay temporary resident pa lang or study permit holder, tapos work permit yung asawa nyo, tapos yung isa is study permit, at nanganak kayo dito sa Canada, wala na po, hindi na po pwedeng maging Canadian citizen yung anak nyong pinanganak dito. Kasi yan yung isa sa mga tinanggal ng government ng Canada, yung birthright citizenship. Ang dami-daming mga changes na nangyari itong taong 2025. Nag-start nung 2024 pero mas maraming mga changes itong 2025. Lalo-lalo na po sa mga international student, napahirapan po ng mag-apply o paano pong gagawin para madaling makapunta dito sa Canada. Hindi tulad po sa time po namin noong 2021 after pandemic, nung nag-apply ako ng study permit, ay pwede pa pong dalhin yung mga family like asawa, anak, kung ilan yung anak nyo, pwede yung dalhin, walang limit. As long as makahanap ng trabaho yung asawa at bigyan siya ng work permit at ako naman ay study permit, so pwedeng dalihin yung mga anak as study permit holder noong time kong 2021. Pero sa ngayon, hindi na po applicable ng ganong senaryo. Kaya napakahirap po yung mga nagbabalak ngayon guys na pumunta dito as study permit at nagbabalak dalhin ang iyong mga pamilya. Ngayon ay napakahirap guys. Sana po mag-pray po tayo na bumalik po yung dating policy nila na pwedeng dalhin ang anak at asawa na walang mga restriction, na walang mga kung iisipin guys, ang dami-daming gusto mag-Canada guys. So hindi nila alam kung anong pathway, kung paano, anong paraan para pumunta dito sa Canada. Tsaka napakaswerte na yung mga time namin dahil yung time na yon is hindi pa masyadong mahigpit ang Canada noon. Kasi after pandemic kasi noon eh. Kaya hindi pa po masyadong mahigpit. So napakaswerte din yung mga study permit holder noong 2021 onwards, nadala nila yung mga anak nila, kahit ilang anak nila nadala nila, asawa. So ayun, tapos ngayon apply na ng PR, sa awa ng Diyos na PR na rin. So yun, napakaswerte po namin, yung time po namin. So dasal na lang po tayo na kung ngayon ay ang daming changes, so naniniwala din po ako na mayroon ding ibang changes na maganda para sa ating lahat. So hanggang sa muli guys, maraming salamat po sa nanood ngayon. Bye! So ngayon guys, habang naghihintay po tayo ng oras, pagsundo ng bata, so nagbabad po ako ng ulo ng salmon kasi nakabili po kami kagabi ng ulo ng salmon. Lilinisan ko po yun, tapos ilalagay ko sa freezer. Ngayon, nagtutupi ako habang nanonood ako kay DJ Chacha, yung interview niya kay Julia Barreto. Ay, Julia Barreto tuloy. Julia Montes. So, habang nagtutupi po ako, nanonood po ako ng vlog ni DJ Chacha na in-interview niya si Julia Montes. Habang nanonood po ako guys, so nagtutupi ako ng mga damit namin kasi nilaba ko yung kagabi. Tapos nanonood ako ng ito.